po sa inyong lahat upang mabigyan ng pagkakataon ng iba na magnais, magalay ng pasasalamat sa Panginoon sa offertory. Bukod sa mga nagpamisa, mayroon po tayong mga alay pasasalamat envelopes na ipinamimigay sa may pintuan ng ating simbahan. Mangyari lamang po na ang mga may alay pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ang pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas din ng pari. Pakiusap lamang po, mangyari lamang na paki-turn off o ilagay sa silent mode ang inyo pong mga cellphone. Salamat po. Tayo po ay magsiluhod para sa panalangin. Panalangin para sa banal na awa ng Diyos. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at karagatan ng awa at bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganapang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Panalangin sa intensyon ng banal na Papa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po'y maupo sumandali. Isama po natin sa misa ang mga panalangin para kay Monsignor Mar DJ Arenas, ang ating kura paroko, nasa kasalukuyan ay nakaburol ang kanyang labi sa function hall. Pagmimisa sa takip silim sa paghahapunan ng Panginoon. Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Ang lingkod ng Diyos ay lingkod ng bagong tipan. Sa dapit hapong ito, pinagdiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. Sa piging na ito, tinatag ni Jesus ang mga sakramento ng banal na orden at ng Eucharistia. Pagliniin natin ang kahulugan nito para sa atin na mga alagad niya. Ngayon gaganapin natin ang paghuhugas ng paa ng mga alagad at ang paggunita sa huling hapunan. Ang paghuhugas ng paa ay hindi lamang isang ritual na ginagaya ang ginawa ng Panginoon, kundi isang panawagan sa lahat ng maglingkod sa pag-ibig, tulad ng paglilingkod na ginawa ng Panginoon. Nagsimula pa ang ritual ng paghuhugas sa kalagitnaan ng ika-5 siglo sa Jerusalem at formal naging bahagi ng liturhiya pagkatapos ng ika-2 konsilyo sa Batikano. Pagkatapos ng misa,
ang reposisyon ng mga natirang banal na ostya, 1 kilos na nagpapaalala sa panahong wala pang tabernakulo sa loob ng simbahan at inilalagak ang natira sa ibang bahagi ng simbahan na malimit ay sa sakristiya. Pinagtibay ang kilos na ito noong 13 siglo sa pangunguna ni Papa Urbano IV matapos na itatag ang pista ng Corpus Christi. Kaalinsabay rin nito ay isang matandang gawain na pag-aalis ng mantel o takip ng altar. Ang mangunguna sa pag-awit ay ang PCY Generation Choir at ng Nuestra Señora del Carmen Music Ministry Baraswain. Ang lahat po ay inaanyayahang makisa at tumugon sa banal na misa. Tayo po ay tumayo at awitin natin ang lupang hinirang. Kapasisigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong mga may bilang ng tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng watawat mo'y tagumpay managpiningin. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw na marami pagsinta, buhay ay langit sa Ang mangunguna po sa banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Menal Leonardo. Awitin po natin ang pambungad na awit. sa
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagtatakip silim na ito, ating ipinagdiriwang ang huling hapunan ng Panginoon bilang pag-alala sa pagtatatag ng Eukaristiya at ng banal na orden ng pagkapari. Halina at sama-samang dumulog sa hapag ng paglilingkod upang maging marapat sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na ang ating kakulangan na magmahal tulad ng Panginoon. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana ng iyong anak na namamatay, bilang haing bago at magpakailanman, para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ay makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang pagsasalo sa kordero ng Paskwa ay pagbabadya ng mangyayari sa huling hapunan, isang pagsasalo at pagbabahaginan sa hapag ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon ang mga tao na hinirang niya, at upang lupikin lahat ang mga kaaway. Ako ay sinugo upang aliwin ang nangungulila, upang ang tumatangis na mga taga-Siyon ay paligayahin sa halip ng lungkot. Awit ng papuri yaong aawitin, upang ang langis ng kagalakan ay ihatid sa tanan. Ang Diyos na Panginoon, iingatan sila at kakalingain. Ngunit kayo na may siyang maglilingkod sa Diyos na Panginoon. Kayo ay gagawin niyang saserdote. Ang kayamanan ng ibang bansay inyong makakamtan. Aariing may galak sa buhay, ang sabi ng Panginoon, ako'y namumuhi sa pagkakasala at pang-aalipin. Gawang karunungan ang mahal sa akin. Gagantimpalaan ko ang mga taong tapat sa akin. Walang hanggang tipan ang aking gagawin. Itong lahi nila ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Tugon. Pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging aman niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't
manunubos. Tugon. Sa panis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ni San Pablo ang binabadya sa unang pagbasa, ang pagdiriwang ng Eukaristiya. Ito ang pinakamadandang sanaysay tungkol sa Eukaristiya sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaat, makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa kanakaraan at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, pinahahayag ni San Juan ang paghugas ng paa, ang mapagkumbabang paghahandog ng sarili sa paglilingkod bilang tunay na kahulugan ng Eukaristiya. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bispiras ng Pasko. Alam ni Jesus na dumadating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon ipinapakita niyang kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibibigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan,
at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas sa aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo mauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po naman. Ngayon nga po ay Huwebes Santo, kung saan sa misang ito, misa ng huling hapunan ng Panginoon, ay ginugunita rin natin ang kanyang dakilang ginawa at dakilang halimbawa ng paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga apostol o ng kanyang mga alagad. Ipinakita ni Jesus ang tunay na paglilingkod. Siya na Diyos, siya na Panginoon, siya na Guro, ay hinubad ang kanyang panglabas na damit at nagbigkis ng tuwalya upang hugasan ang mga paa ng kanyang mga apostol. Alam natin na isa sa maruming bahagi ng ating katawan ay ang paa. Lalo't higit nung panahon ni Jesus, nang sila'y naglalakbay, pag sila'y naglalakbay, yan ay naaalikabukan, yan ay nadudumihan. Kaya nga, ito ay maituturing na isa sa maruming gawain ng isang alipin, ang maghugas ng mga paa. At ang ginawa ni Jesus sa halimbawa ay hindi lang basta pagiging alipin, kundi pinakamababang uri ng alipin, ang maghugas ng paa. Siguro, kung yung mga paa na hinugasan ng Panginoon, ay baka may mga amoy pa. No? Kahit kasi yun ang pinakamarumi, maaaring pag pinagpawisan, ay maaaring may amoy, no? Yung mga apostoles natin na naririto, yung gumaganap, no? Ng mga apostoles, baka nagpabango pa kayo ng mga inyong paa para hindi maamoy. Biro lang po. Pero yun nga sinasabi na sa atin, no? Yung pinakamaruming gawain ay ginawa ng Panginoon, paghuhugas ng mga paa. Ano ba yung halimbawa na ito ng Panginoon, ng kanyang paghuhugas ng mga paa ng kanyang apostol? Ipinakita niya na
Hindi lamang niya tayo basta hinugasan ng tubig, kundi hinugasan niya tayo ng kanyang dugo upang tayo maging malinis sa kanyang harapan. Gaano man tayo karumi, dulot ng ating kasalanan, nilinis tayo at hinugasan ng Panginoon nang dumanak ang kanyang dugo doon sa krus nang siya'y ipako at mamatay. At alam natin na ang Panginoon ay dakila. Siya ang Diyos ng lahat. Siya ang Diyos, sa kanyang mga kamay ginawa niya ang mga tala, ang araw, ang langit at ang lupa. Sa kanyang mga kamay hinubog niya ang daigdig. Sa kanyang mga kamay hinubog niya ang lahat ng mga kahanga-hangang bagay na ating nakikita, maging hindi natin nakikita. Ang mga kamay na iyon, na dakila, dumampot ng tuwalya at naghugas ng mga paa. Ipinakita niya na sa kanyang sarili ang tunay na paglilingkod. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa level ng mga tao, sa level nating mga makasalanan upang tayo'y kanyang iangat sa kanyang kadakilaan. Yan ang dakilang ginawa ng Panginoon, ang kanyang pagpapakumbaba nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga apostol. Tanda ng kanya ring pagnanais na hugasan ang bawat isa sa atin mula sa ating mga karumihan. Karumihan ng ating puso, karumihan ng ating isip, karumihan ng ating kaluluwa upang tayo'y dalisayin at magningning sa kanyang harapan. At isa pa sa mga ipinapahayag sa atin ng Panginoon kung paanong hinugasan ko kayo ng mga paa, ganito rin ang gagawin ninyo sa isa't isa. Hugasan ninyo ang paa ng bawat isa. Anong ibig sabihin? May kahandaan tayo na maglingkod at tumulong at ibaba ang ating sarili, lalo tigit sa nangangailangan. Alam natin na marami ang nangangailangan sa paligid natin. At marahil hindi natin kayang tugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan. At marahil hindi natin kayang iangat maging ang kanilang antas ng buhay. Hindi natin kayang ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Minsan ay tumitingin ako sa internet, sa Facebook, merong isang komentaryo na nagsasabi tinutuligsa ang simbahan. Nasaan na ang simbahan? Ano ang ginagawa ng simbahan sa mga mahihirap? Oo nga. Ano nga ba ang ginagawa ng simbahan sa mahihirap? Paano ba natin tinutulungan ang mahihirap? Pero ako'y naiinis sa komentaryo ng taong iyon. Wala namang ginawa ang simbahan, kundi ang kumolekta. Ano ang ginagawa ng simbahan para tulungan ang mga mahihirap? Baka hindi niya alam kung ano ang kanyang sinasabi. Tanungin natin ang ating sarili. Tayo ang simbahan. At bawat isa sa atin ay kamay ng simbahan para dumamay sa mga taong nangangailangan. Maging ang simbahan hindi kayang tugunan ang lahat ng pangangailangan ng taong naghihikahos sa buhay. Pero tayong lahat, bawat isa sa atin ay kamay ng simbahan upang tumulong sa kapwa na nangangailangan. Anong klaseng pagtulong? Sabi ko nga, hindi natin kayang lahat tugunan ang pangangailangan ng ating kapwa-tao. Pero sa sandaling tayo nagbigay ng tulong, maliit man ito, ay nagiging malaki sa harap ng Diyos. Hindi man natin matugunan ang pangangailangan o buong pangangailangan ng mga taong higit na naghahangad at nag-iintay ng ating tulong. Magbigay man lamang tayo ng ating kayang ibigay, ay malaking bagay na at malaking tulong na
sa taong nangangailangan. Hindi natin po pwedeng questionin. Marahil tayo nagtatanong, hindi lang sa simbahan, ano ang ginagawa ng pamahalaan? Ano ang ginagawa ng gobyerno sa mga mahihirap? Lagi tayong patanong, ano ang ginagawa ng simbahan? Ano ang ginagawa ng gobyerno? Ano ang ginagawa nila para sa mahihirap? Pero ang tanong, ano ang ginagawa ko? Kung minsan yung mga taong panay ang tanong, wala namang itinutulong. Panay lang ang tanong, panay lang ang reklamo, panay lang ang batikos. Pero ang tanong, ano ang ginawa ko? At yan, bilang isang simbahan, tayo ay inaasahan ng ginawa ni Kristo. Isa tayong simbahan at sabi ko, bawat isa sa atin ay kamay ng simbahan upang dumamay at tumulong sa taong nangangailangan o sa kapwa natin nangangailangan. At kapag tayo nagbigay ng tulong, hindi na natin tatanungin ano ang ginagawa ng simbahan. Sapagkat ako'y bahagi ng simbahan, ano bang ginawa ko ay bahagi ng ginagawa ng simbahan. Tandaan natin, tayo ay iisang katawan kay Kristo at tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Sabi nga, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Ginawa na ba natin ang ating pananagutan? Ginawa na ba natin ang ating tungkulin? Bago natin questionin ang institusyon, bago natin questionin ang simbahan, bago natin questionin ang pamahalaan, ano ang ginawa ko? Ano ang itinulong ko? Ano ang ginawa ko upang makatulong kahit kaunti sa kapwang nangangailangan? At yan ang paanyaya sa ating lahat ng Panginoon. Hindi kinakailangang malaki upang tayo ay makatulong, kundi yung ano'y kaya nating gawin, sapat na. Kung ano yung nasa paligid natin na nangangailangan at yun ay natulungan natin, sapat na. Hindi na natin kailangang lumayo pa para magbigay ng tulong. Sa paligid natin, may nakalahad at humihingi ng tulong. At anumang ibigay natin, maliit man, at bukal sa ating kalooban, at ibinigay natin ng may katapatan sa Diyos, maliit man ito, ay nagiging malaki sa harapan ng Diyos. At nawa, tunay nga tayong sumunod sa halimbawa ni Kristo na ating Panginoon, na nagbigay at nagbahagi ng kanyang sarili. At yun naman ang inaasahan sa atin ng Panginoon, ang magbigay tayo kahit katiting, kahit kapiraso ng ating mga sarili. Kahit katiting, kahit kapiraso na magmumula sa ating sarili. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon ay gagawin natin ang paghuhugas sa paa ng mga apostolos.
Alam natin na itinatag ni Kristo ang banal na Eukaristiya. Magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon at dumalangin para sa mga biyayang kaloob ng sakramentong ito. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa pag-ibig na ibinuhos ni Kristo sa lahat ng nilikha at sa kanyang pagmamahal sa kapwa hanggang sa kamatayan sa krus, na ngayon nagbibigay buhay sa anyo ng tinapay at alak, upang ito ang magbuklod sa ating pamayanan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kababaang loob ni Kristo, sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa atin sa Eukaristiya, upang magkaroon tayo ng buhay na matiwasay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ang aming panalangin. Para sa masigasig na paglilingkod ng lahat ng kinapal, sa pagpapalaganap ng pagsamba sa sakramento ng Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ang aming panalangin. Para sa mga paring tinawag ni Jesus upang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon, ang banal na Eukaristiya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan ang aming panalangin. Sa natatanging pagkakataon, ipanalangin natin ang ating minamahal na Kura Paroko Monsignor Mar Arenas na siyang pumanaw at nawa ay silayan siya ng ilaw na walang hanggan. Sa lahat ng mga pagsusumikap niyang mabubuti, kung siya'y nabubuhay pa, ang kanyang kababaang loob at pagpapakumbaba, pagsusumikap na magpakumbaba at pagsusumikap na tumulad kay Kristo sa paglilingkod, ay siyang maging daan upang tamuhin niya ang buhay na kaloob ng Panginoon. Tahimik din nating idalangin sa pagkakataong ito ang mga natatangi pa nating mga kahilingan. Amang maawain, nagpapasalamat kami sa mahalagang handog na ito ng iyong simbahan. Ipagpatuloy mo nawa ang pagkupkop sa aming lahat at tamasahin namin ang mga biyayang kaloob ng sakramento ng Eukaristiya sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ay makiawit para paghahanda sa pag-aalay. Mangyari lamang po na ang mga may alay, pasasalamat envelopes ay maunang pumila sa pag-aalay sa offertory upang mabasbasan ng pari at pagkatapos ay babalik na po sa upuan. Susundan po kayo ng mga mag-aalay ng kandila, alak at siboryo na mananatili sa altar para sa pagbabasbas ng pari.
pagpapahira ng langis na ito ng habag ni Kristo at ng kanyang mapagligtas na pag-ibig sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Kapuri-purihan po ang may kapal ngayon at kailanman. Ang banal na Krisma. Sa pamagitan ng pagpapahid ng Haleluya Krisma, nawa ang mga bata at ang mga may gulang na bibinyagan at kukumpilan at ang mga pari na inordinahan ay maranasan ang mabuting kaloob ng Espiritu Santo. Kapuri-purihan po ang may kapal ngayon at kailanman. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang pagkain sa iyo makamuli, sa kapayayan at karahalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang inyong puso at diwa
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinuko. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinuko, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang malalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay lumana nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagpupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin na sa pamagitan ng anak mong ito, na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa na si Francisco, na iyong lingkod kasama ng aming Obispong si Jose, ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin, ang iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin, lalong-lalo na si Monsignor Mar Arenas. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos sa totoo at na nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinaparangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming si Jesucristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, at gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon, Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian. At ang lahat ng iyong mga banal pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan
Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, at nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala ng kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa iyong mga biyayang sa iyo rin nang gagaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa mga banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at ng tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mong naunang yumauna sa amin sa pagkahimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak
ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit na kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo kami ay makaugnay at makapiling sa iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni na Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia at ang lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbibilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hinihiling namin kamiadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Pero sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tumatanggap sa banal niyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang pong hintayin ang atas ng Asirets bago pumila sa pangungumunyon.
Bukas po, ika-18 ng Abril, Biyernes Santo, 6:30 ng umaga, panalangin pang umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-9 ng umaga, Via Crucis, live station of the cross sa paligid ng parokya, mula bisita ng Kaingin, patungo sa mga barangay ng San Agustin, Liang, Katmon, at San Gabriel hanggang sa simbahan. Ika-12 ng tanghali, ang huling 7 wika. Ika-3 ng hapon, pagtatanggal kay Jesus na nakapako sa krus. Ika-6 ng gabi, prosesyon sa parokya. Ang paglilibing kay Jesus ay sa bisita ng Katmon. Sa ika-19 ng Abril, Sabado de Gloria. Ka-6:30 ng umaga, panalangin sa umaga at pagdarasal ng Santo Rosario. Ika-8 ng gabi, Bihilya ng Pagkabuhay, Misa ng Pasko ng Pagkabuhay. Ka-20 ng Abril, Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Ika-5 ng umaga, Prosesyon ng Salubong. Ang mga kababaihan ay magmumula sa bisita ng Kaingin at ang mga kalalakihan ay magmumula sa bisita ng Katmon. Ang misa po ay ika-6 ng umaga, ika-7 kalahati, ika-9 at ika-10 kalahati ng umaga, at sa hapon po, ika-5 kalahati ng hapon at ika-7 ng gabi. Salamat po. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kami pagindapating makasalo kailan paman sa piging ng iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang mga labi po ng ating kura-paroko, Monsignor Muli po, ang labi ng ating kura-paroko, Monsignor Mar Arenas, ay mananatili po dito o nakaburol sa ating function hall hanggang sa Lunes ng umaga. At sa Lunes po ng umaga, pagkatapos po ng misa ng alas 6, ay dadali naman po ang kanyang mga labi sa National Shrine of the Divine Mercy. Mananatili po doon ng isang gabi, 2 araw at isang gabi. Pagkatapos naman po ay Martes, ililipat sa parokya ng General o Genti, Valenzuela City. Pagkatapos naman po, Miyerkules, ay ang kanya pong labi ay dadalin sa National Shrine of Fatima sa Valenzuela. At doon po ang huling misa ng kanyang libing sa ganap na alas 2:30 ng hapon. Patuloy natin siyang ipanalangin. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakaloob niya kay Monsignor Mar Arenas para sa Baraswain, kahit na sa iilang buwan lamang. Marami na siyang nagawa at marami sa pamagitan ng kanyang mga panalangin at mga pagtitiyaga. At alam ko marami pa siyang pangarap para sa parokya natin sa Baraswain Church. At nawa, sama-sama natin ipagpatuloy yon sa pagsusumikap natin na maging buhay ang ating pananampalataya. Salamat po. Bukas po ay Biyernes Santo. Ipinapaalala sa ating lahat na ito ay araw ng ayuno at abstinensya. Magsiluhod ang lahat.
Kristo, inialay ang sarili para sa kapwa-tao. Si Maria ang nagsilang sa nagkatawang taon. Nanunubos na namuhay ng kabilang sa mundo. Ang nais niya ay maakay sa kaligtasan tayo. Samantalang kumakain noong huling hapunan, tinapay kay inihain bilang katawang banal ng Panginoon. Nagtiling siya ay pagsaluhan. Maraming sumasalamat ka sa maling ngalan mo. Magpasamin ang kaharian mo sa mundo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Pinagpapalagpas sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Buwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Ang ating Panginoon ngayon ay nananatili rito hanggang sa hating gabi. Lumapit tayo sa kanyang panalangin. Magpantay upang magkaroon natin ang kanyang walang hanggang makabiyaya. Patuloy tayong lumapit sa kanya at hingin ang mga biyaya ang ating pinangailangan sa buhay. Ipagdasal natin sa pagkakataon ito ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Panalangin natin ang Santa Iglesia Catholic. Inawa sa
tunay na